Alright, mega love shoutout, Mapsat. Nandito ulit tayo kay Attorney Claire, mga kakabsat. Second to the last topic tayo. Gagamitin ang BIR records, mga kakabsat. Nako po, magagalit ang kampo ni Lustay nito. Paano kung tutol sina VP Sara at Attorney Mans? Ay, maalamin natin kay Attorney Claire. Pasok, Attorney. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 24, 2026. At okay bang ating audio, mga clear? All good, Attorney. Thank you so much. Okay, magandang topic natin ngayon, mga clear, pero masalimot. Magandang topic, pero masalimot. Okay, so Ardayan, hello, Maylin Takumi, Sherlock, Dingmina. Uy, namiss natin si Dingmina naman. Max Safe, Marshmallow, Agustin Mondragon, Diana. Okay, Mishi Cruz. Kurina para mamarkahan na bilang... Ano bang hiling? Anong hiling? Ano ang hiling? Ito sa pre-trial to, mga clear, ha? Kasi may bago. Okay, let's see. Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na buksan na ang tax records ni VP Sara. Ito raw ay para mapabilis ang impeachment proceedings. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang day 4 ng pre-trial conference? Kurina para mamarkahan na bilang ebidensya, gusto ng pabuksan ng House Prosecution Team ang isang kakong naglalaman ng BIR records na iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ay habang nasa gitna ng pre-trial stage ang impeachment case ng Vice para raw maging smooth ang daloy ng paglilitis pagdating sa Hulyo. Pinabubuksan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kahon ng BIR records na iniugnay kay VP Sara. Pinadala ito sa Senado nang hindi binubuksan ng House Justice Committee. Noong April 29, sa botong 38-6, hindi nabuksan ang box ng BIR records na ipinasabpina ng komite habang nagtatakda ng probable cause ng impeachment complaint laban sa Vice. Ayaw ng ilang kongresista mabuksan yan noon dahil posibleng lumabag daw ito sa confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code. Iniuugnay ang nasabing kahon sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nasa closed-door pre-trial conference na ngayon sa Senado ang impeachment case ng Vice kung saan kailangang markahan ang mga ebidensya. Sabi ni House Prosecution Member at ML Party List Representative Laila de Lima, kailangang makita na ang nilalaman ng kahon sa pre-trial pa lang para mas smooth daw ang daloy sa paglilitis. So since we are in the marking of exhibits, this is a proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon. Ang Senate Impeachment Court na raw ang bahalang aksyonan ito. Bukod sa pagbubukas ng BIR records, bahagi rin ng manifestation ng House Prosecution Panel ang proposal na dapat English at Filipino ang lengguwaheng gagamitin sa trial stage. Para mas malinaw, para mas maintindihan, it's a very public proceedings, it's a public trial, and therefore mas maganda kung mas marami nakakaintindi. Hinihiling din ng prosecution na makapag-participate ang parehong public at private prosecutors pagdating sa pag-examine at pagpresenta ng mga witness. Meron daw kasing mga testigo na ang sakop sa kaso ay expansive, kaya baka kailangan daw hatiin ang coverage ng kanilang testimonya ng mga prosecutor. Isa rin sa laman ng manifestation ay ang pagbibigay ng 3-day notice sa kabilang kampo kapag may additional o so-called surprise witness. Una na... Okay, mga akli, doon tayo sa topic na gustong pabuksan na, di ba? Pero sa ngayon, mga ka-clear, ang sabi ni Attorney Powa ay magko-komento sila, pero wala pa silang komento ngayon. Pakita ko lang saka tayo mag-react. Okay. Ako lang. Sir, nakikita na ba yung manifestation of prosecution regarding the BIR box? Opo, Oops. Babasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were in the marking. But sabi ko lang is we will respond. We will formally respond to the manifestation. Hinihiling nilang buksan na yung BIR box kung hindi na tax records of the Vice President. Anyway, nasa marking naman na daw kayo ng documentary evidence. We'll just wait na po for our formal response. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points that they manifested and asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. So yung kalagayan niyo ngayon hindi pa takbo. Kabado na. Wala pa silang comment kung papayag ba sila o hindi. Kasi balak na pabuksan yung box at yung laman noon ay for pre-markings na. So ang tanong, mga clear, kasi dati hindi siya binuksan because of Section 270. Okay? So pakita ko lang para meron kayo ditong konteksto. BIR blocks opening of Sara Duterte husband's tax returns. Okay? Okay, ito pala. He cited Section 20 of the National Revenue Code, which states that Commissioner shall, upon request of the Congress, in aid of legislation, furnish its appropriate committee with pertinent information, including tax returns. Pero ang sasabi kasi daw is in aid of legislation. So tanong, impeachment ba in aid of legislation o hindi? Ba? So tingin ko diyan magkakaroon ng issue kung papayag o hindi. Okay? Sabi niya, when we submit a document, it must be in aid of legislation. Our premise in submitting the documents that this proceeding is also in aid of legislation. Yan yung sabi ni BIR Commissioner.
Sa kanila, yung pag-submit ng documents, they believe na yung proceedings doon sa Committee on Justice is in aid of legislation. Okay? Now, applying what the law expressly provides, the tax returns can only be examined if two requirements are met, in aid of legislation and in an executive session. Diba? Mga yan ang sabi. So, ang sinaside niya dito ay Section 20. Tingnan nga natin, mga kakli. Wait lang ha. Dito tayo. Pero pupunta natin itong 270. Ito na ba yun? Bago kasi. Tingnan natin ha. Section 20. O, NIRC pa rin yung sasabi niya. Wait lang. Ito. Section 28. Ito ba yan? Wait lang mga kakli. Section 23. Parang hindi ito 22, 17, 19. Okay. Ito ba yan? Hindi ito. Ito. The provision of Section 270 of this code to the contrary notwithstanding, the Commissioner shall, upon request of the Congress, in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information, including but not limited to, okay, and industry audits, collections, status reports, and criminal actions, provided, however, that any return or return information which can be associated with or otherwise identify or directly or indirectly a particular taxpayer shall be furnished the appropriate committee of Congress only when sitting in executive session. Ito yung sinasign. Unless such taxpayer otherwise consents in writing to such disclosure. So, mga ka-clear, ito yung sinasite nila ngayon. Section 20, na hindi pwede basta i-open unless it is in aid of legislation and it should be in executive session. So, pasok ba? Ito yung pagkatalong nila, pasok ba yung impeachment? Diba? So, paano kung tumutol? Dati nang tumutol, mga ka-clear. Si Attorney Manscarpio, di ba? Sige, punta natin. Yan Attorney Manscarpio, husband of Vice President, has filed a petition before the Quezon City Regional Trial Court seeking a 72-hour and 20-day temporary restraining order to halt enforcement of a March 31, 2026 subpoena. The petition seeks to stop compliance with the subpoena, declare it null and void ab initio, permanently bar its enforcement, and void any evidence obtained from it. Ito yung okay, ayan. Definitely yung tungkol sa tax returns or anything about the income tax or payment. So, tinutulan ito ni Manscarpio. So, yan. Pero at that time, ito ay dinismiss. Alam ko naka-appeal, naka-motion yata for reconsideration ito. Okay? So, dinismiss ito. Pero, syempre, ang tanong, dapat ba ring mabuksan ang BIR records? Ito lang naman yung madali lang naman. Kung wala ka naman tinatago, ba? Kung lahat naman ng transaksyon nyo ay tama, legal. Tapos kinita nyo naman. Yumaman naman kayo dahil sa trabaho nyo. Diba tingin ko naman wala naman dapat na ikatakot. Kahit si Atty. Manscarpio. Diba? Kasi kung kumikita kayo ng milyones dyan, katulad nung pinoflaunt ni VP Sara na 8 million yung singil nyo sa isa at ang kliyente, dapat nagre-reflect dyan. Kahit hindi na yun kasi parang ganun yung ano nyo yung paniningil nyo, milyones, diba? Kaya lang mga clear. Ang tingin ko, isang magkakaroon ng problema dito si Atty. Manscarpio. At si CBP Sara. Kasi may law office sila. Pero hindi ito nakarehistro noon sa SEC. Partnership yun eh. So dapat nakarehistro siya sa SEC. So lumalabas sa record, hindi siya nakarehistro. So kung hindi siya nakarehistro, definitely wala siyang resibo. Diba? Kasi kung magpaparehistro ka, pwede ka magparehistro tapos hindi ka dadaan sa pagpaparesibo. Pero ang unang-unang step bago ka makapagparesibo, bago ka makakuha ng resibo na i-issue mo sa kliyente mo, dapat rehistrado ka. Kasi pag rehistrado ka, saka ka pupunta ngayon sa local, di ba? Sa local government, babayad ka, business permit, everything lahat kompleto, di ba? Ipo-prove mo na kumikita yung law office mo. Pero kung hindi ka na rehistrado, paano ka makakapagpa-issue ng resibo from the BIR? Wala, di ba? So, kung matagal na sila ng law office tapos hindi sila rehistrado, yun, major problema yun. May tax evasion yun, mga ka-clear, di ba? So, at ang isa pa dito, ang titignan ko mga clear, hindi ko alam kung applicable ba siya. Okay. Ito kasi, yan, sorry. Okay, katulad nito mga ka-clear, yung bagong SALN nila mag-asawa, lumaki pa, di ba? Naging 98.6 million. Kung mag 11% ang inilaki, normal naman yung mga ka-clear eh. Wala namang problema yun eh. Kung kumikita man si Atty. Manscarpio, kasi private naman siya, may law office siya, malaki naman siguro yung law office niya. Di ba? So Duterte and Carpio's latest SALN posted more than 10 million increase. Ano ba naman yung increase na yun mga ka-clear? Kung isang kaso ni Manscarpio, 8 million. Di ba? Isang kaso pa lang yun. Kaya lang mga ka-clear, syempre, since ito'y dineclare mo, tapos hindi tumutugma doon sa bank records,
magkakaroon talaga ng presumption na merong unexplained wealth. Kasi bakit? Public official ka eh. Diba? So, yun. Yun yung medyo magiging pwedeng sabihin natin na pwedeng isipin. Pwedeng maging dahilan para pag-isipan na may unexplained wealth. Okay? Pero mga clear, ito naman. So dahil ito ay nakita na during the hearing na ng BIR na parang parang meron nga kakaiba. So noong April 29, tanong natin ano nangyari dito? Sana meron update dito April 29, 2026, nagkaroon ng pag-iimbestiga ang BIR. BIR orders probe of Sara Duterte and Habi regarding 9 firms. Diba? Kasi siyempre kasama dyan yung law office. Ayan the Bureau of Internal Revenue has ordered a tax audit of Vice President Sara Duterte, her husband, Manasseh Man Scarpio, and 9 businesses being linked to the couple, saying there is probable cause to have their financial records examined. Kasi lumalabas, di ba, na nagkaroon ng investigasyon, yung mga kumpanya na di naman pala kumita. So kung di kumita itong mga kumpanya na to, saan nila kinuha? Yung assets nila, yung net worth nila. Yun yung tanong, di ba? So in a statement on Tuesday, the BIR said it had issued letters of authority for the audit based on third-party information as well as data from publicly available and official sources. These include testimony from the Office of the Ombudsman on the SALN and reports from the anti-money laundering. Pagsasamahin to. Diba? Matters that came to light last week in the House impeachment proceedings against Vice President. So ang tanong, ano na nangyari sa pag-iimbestiga ng BIR? Diba? Dapat sana, April na ngayon, sana meron na. Kung kailangan na masampay yung kaso, kung meron dapat isang parang kaso kasi ngayon medyo June na. So ano yung latest? Kasi mga ka-clear, ito kung hindi man mabuksan ito, tapos mabubuksan man through executive session. Syempre, mag-iisip pa rin yung lawyers ng VP Camp, ni VP Sara Camp, kung paano ito mapipigil. Kasi mga kakli, pag lumabas ang BIR nito at hindi tumugma, malaking dagok yun kay VP Sara. And also, against Attorney Man Scarpio. Kasi pinag-uusapan natin dito, unexplained wealth Kaya nga, di ba, kung wala naman problema, di naman ito haharangin. Pag hinarang, Kaya Attorney Man Scarpio, hindi si Attorney Man Scarpio, kahit sabihin niya private siya, hindi. Kasi parte siya ng SALN ni VP Sara. At yun yung pinagmamalaki ni VP Sara kung bakit siya may pera. Dahil nagtatrabaho ang kanyang asawa. Kaya lang, sabi nga, hindi tumutugma sa SALN, saka sa AMLA. So, kung hindi man mabuksan to, diba, anong pwede? Paano kung tumutol? So, anong pwedeng gawin? So, tingin ko, dapat, kung may nakikita na ang BIR, na probable cause, na para masampa yung kaso, mga ka-clear, pag nasampa to sa korte, hindi na siya magiging confidential. Diba? Hindi siya magiging confidential. So, pwede siyang i-open. Kasi, kung may tax evasion, yung tax evasion cases filed in court ay hindi confidential. Nagiging party siya ng public record under the Philippine jurisprudence. So, kahit sabihin nila, yung Section 20 or Section 270 of the NIRC ay nagpo-prohibit, nagbabawal sa BIR na mga empleyado ng BIR to divulge taxpayers' private financial data. Hindi malalabag na maisiwalat yung record ng court. Kasi public record siya. Diba? So, syempre dapat i-disclose din naman ng BIR. Ano na nangyayari doon sa kaso? Okay? So yung rule of confidentiality, it seems na hindi naman siya absolute. Diba? So the taxpayer data may be legally disclosed to official entities, kasama ang courts, and administrative bodies. And at the same time, mga kakli, meron dating executive order si Gloria, si Madam Gloria, na pwedeng ilabas ang mga records na to sa ombudsman kung kinakailangan magsampa ng kaso. Okay? So, meron pa ako dito mga kalima, tinitignan ko, hindi ko lang alam kung applicable siya. Okay? Meron kasi lumalabas dito na yung... Pakita ko lang. Okay, kaso to mga ka-clear, okay? Okay, wait. Ito kasi, the provision prohibits employees of Bureau of Internal Revenue for divulging the trade markets of taxpayers. Section 270 obviously does not address the confidentiality of the ITRs. Thus, petitioners cannot rely on inappropriate provision. The decision, including the cited Gu, Onjing versus Posadas, the rulings of the BIR or issuances of the Department of Finance that apply that provision. Okay, anyway, dito. In contrast to the interpretation by the petitioners of the commentary that ITRs cannot be divulged, their very reference characterizes Section 71 as an exception to the rule on the unlawful divulgence of trade secrets. Exceptions, nakalagay dito.
Section 71 of the tax codes makes income tax returns public records and open them to inspection upon order of the President of the Philippines. So di ko alam kung na-amend na ba to. Tinitingnan ko, hindi pa naman siya na-amend. Ba? So sabi nga dito, ang authority to open tax returns, the President of the Philippines has the explicit authority, statutory authority to order the production and inspection of the income tax returns under Section 71 of the National Internal Revenue Code of 1997. So mga clear, ito lang so far ang nakita ko. But kung meron itong amendment, paki-update naman ako. Okay? Paki-update ako. So, if ever man, ako, ang tingin ko, kung tututulan man ito, kung importante ito mga, so tingin ko, kung meron itong case sa court na naisang pang BIR, hindi na siya magiging confidential in nature. Wala siyang confidentiality. Okay? So, yun lang. Pero sa akin, mga ka-clear, Sarah's no defense. Kunwari lang, ang hinihintay na lang nila ay magtagumpay ang distab ops. Kaya niya, dahil mukhang malabo na ang SC intervention at ang saklolo ng mga senadores niya, kaya malamang sisem. Actually, mga ka-clear, tingin ko, sa nakikita ngayon ng mga ebidensya, baka nga hindi manghimasok. Sa akin lang ang Supreme Court, lalo na kung ganito mga klaseng issue, kasi ang may sole authority or power sa impeachment ay ang Senado. Diba? So let us see lang mga clear. Kung yan, tingin ko dapat, kung may nakikita naman ng BIR na, kung may nakikita ng BIR sa pag-iimbestiga nila, tingin ko siguro dapat magsampalan ng kaso. Diba? Magsampalan ng kaso. Yun. So, well, anyway, tignan natin kung ano sasagot dito, but still, kung walang tinatago, mga ka-clear, hindi naman mahirap pabuksan yan. Diba? Pero syempre, tahimik si VP Sara, kasi baka nga hindi magtugma. Diba? Kasi kung magtutugma, sabi naman ni Atty. Manscarpio, hindi naman tagaganyan kalaki yung pera nila. So, anong problema kung ipapakita yung BIR records? Diba? Parang brown envelope na dapat buksan, MaxSafe. Diba? Bantay ng taong bayan ng impeachment, sabi ni Raymond Jeremia, kung ano ang pagtatakip na gagawin. Tignan natin mga clear, kasi syempre ang tao ngayon gusto rin malaman. O kung ikaw ba ay malinis, VP Sara, di go, walang problema, di ba, malinis ka. Kung hindi, dapat di malaman ng taong bayan. Kasi balak mo tumakbong pagka-presidente. Partida 16 lawyers daw ni Sara, ang dami pang bayad. Estrelita Herose. Dito to, di ba? Tatakbo kang presidente, tapos may issue ka ng ganito, bilyones, di umano, kasi hindi kami maliliwanagan. Di ba? So yun yung magiging problema niya. Kasi mahayaan siyang tumakbo, tapos baka sa susunod na mga taon, lagi na lang sabihin, confidential in nature, I cannot divulge, confidential in nature. O, yan. Diba? Attorney, di pa daw kasama kasi noon si Vice Mayor pa si VP. Attorney, yes, alam na ang problema yun, Maylene. Ganito yan. The reason why kailangan lang siyang pabuksan, kasi ititrace Di ba? Matitrace yan. So, kasi continuous yan saan ang galing yung pera? So, kahit sabihin natin, hindi naman pwede yung tax return lang ngayon. Kasi ang kailangan mo is matrace, hindi para siya i-condemn sa pagiging vice mayor niya, kundi para malaman saan ang galing. Kasi unexplained wealth Unexplained wealth niya, di ba? Saan ang galing yun? Kaya sabi ko yung tax evasion, bahala na si BIR doon. Kasi yung mga hindi na i-report ng mga unang taon kasi walang resibo. Tapos hindi magtutugma sa bank accounts. Vice mayor siya, yes. Pero kung nagtuloy-tuloy siya, may pattern. Tapos nagtuloy-tuloy siya, saan lumago yung kayamanan. At kung ma-explain naman nila yan, wala namang problema yun, di ba, ma? Wala naman yun eh. At ayaw po nila pabuksan kasi di daw kasama yun, di pa siya impeachable. Yeah, pero impeachable officer siya ngayon eh. Di ba? So, kasama naman yung BIR ng 2022. Pero hindi mo naman pwedeng buksan yung 2022 lang kasi mag-trace back ka, di ba? Hindi ka i-condemn doon sa years na hindi ka pa vice president. Pero kailangan mo makita yung history nun. Diba? Okay, mga clear, see you in a while. Thank you so much. Mga ka-clear, okay, thank you again, Raymond Jeremia, sa speaker. Okay, mga clear, see you in a while. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Ay, ang galing. Wala na naman akong mic. Ayan na naman tayo sa Leonardo eh. Diyos ko po, nalipatak manan. So talagang problemado na siya, attorney. Kung bubuksan yung mahiwagang box na yan, nako, bistado na. Lalabas ang katotohanan, no? Kung nagtutugma ba ang kanyang BIR record, no? Nagbabayad ba ng tax yan? Nako po, magkakabistuhan na. Pero tingnan natin ano magiging galaw ng defense team. Kasi sigurado
Pero tama nga naman si attorney, pag walang kasalanan, walang tinatago, go lang, di ba? Mas mapapatunayan, mas mabibilib yung tao sa kanya kung, oh, nagpapayad naman, nagtugma naman pala eh. Walang problema. Pero kung napakalaki ng agwat, ay Diyos ko Lord, goodbye. Goodbye 2028 ka na. O siya, last topic tayo. Again, maraming salamat po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright, countdown ulit tayo, Mabsat. Here we go.